Alam niyo mga kababayan, patuloy na sinisiraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero patuloy naman po siya sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Yan ang aking presidente. Kayo po, sino po sa inyo? Ayun, na si Pangulong Marcos po ngayon ay walang kapagod-pagod. Nasa Leyte po siya ngayon para maghatid at magpaulan na naman ng biyaya doon. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Okay, bago ang lahat, ako naman makikiusap na muli sa mga bago dyan at hindi pa nakasubscribe. Baka naman po, pwede po ninyong isubscribe yung aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. Ako'y nangingiti lang dahil bawat bukas ko sa YouTube o sa mga social media, nakikita ko po itong mga Duterte supporter. Ngayon pa lang, parang inuunahan na nila yung mangyayari sa hinaharap. Parang mga manghuhula itong mga ito. At yan, yung tungkol sa nalalapit ng eleksyon, sa yung midterm election sa 2025. Hindi ko malaman kung nanghuhula ba sila o kinukondisyon ang utak ng mga Pilipino. Kasi parang pinapalabas nila na ang mga Duterte ay sobrang lakas pa ngayon sa politika. Na pagka kumandidato, sigurado daw mananalo. Pag natalo, yun naman daw ay dinaya. Dadayain daw. Kaya ngayon, kinukondisyon yata nila yung mga tao na pagdating sa 2025 election, dadayain lang daw ng gobyernong ito ang election at hindi daw makakalusot or tatalunin or matatalo itong mga Duterte. Ang gusto nila, parang ngayon pa lamang, kailangan magalit na ang taong bayan sa administrasyon. Grabe itong mga ito, Sa totoo lang mga kababayan, sa mga nakikita ko sa mga social media, wala na, laos na po. Laos na po mga Duterte. Tignan po ninyo, sila-sila nga lang nag-aaway, hindi na magkaintindihan Parang sila-sila rin ang gumawa ng ikababagsak ng kanilang mga pangalan. Oo. Parang sila-sila din ang gumagawa ng kanilang ikasisira. Ang sabi ng anak, 3 Duterte tatakbo sa pagkasenador. O anong sabi ng ama? Hindi. Maniwala kayo diyan kay Sara. O, ija-jamming ka niya. Hindi na talaga magkaunawaan, hindi magkaintindihan Tapos ang kanilang mga supporter, pinapakalat naman na napakalakas. Napakalakas ng dating itong mga Duterte. Kaya pag natalo daw, ang mga Duterte sa 2025 election, sigurado daw, dinaya. Yan. Para sa akin, kung ganun din naman ang nasa isip po nila, mabuti pa, huwag na silang mag-participate o huwag na silang kumandidato. Walang kwenta Di ba? Ayaw mo maniwala sa resulta ng election, huwag ka nang kumandidato. Manahimik na lang. Baka sakaling makabuti pa sa kanila yan. Lalo na po si Tatay Digong. Kaya lang baka ngayon pa lamang hindi na natatahimik itong si Tatay Digong Kung matatandaan natin, itong paglabas o paglaya ni Attorney De Lima ang sabi niya, pananagutin kita. Pananagutin kita sa mga kasalanan mong ginawa. Aba, hindi biro ito. At si Senator De Lima or yung dating Senator De Lima, hindi po nagbibiro. Normal lamang sa isang kagaya niya na pinahiya na at kung ano-ano, 3 kaso yung isinampa sa kanya, kahihiyan talaga ang inabot niya. Biruin mo, mahigit o kulang-kulang 7 taon yata nakakulong yung dating senador. At ngayon, nakamit na niya yung hustisya. Yun, nakalaya. Ito pang isa. Si Trillanes din daw ay magsasampa ng kaso. Magsasampa rin ng kaso itong si dating Senator Trillanes. At ang isa pa sa maaring ikinababahala ni Tatay Digong, ito pong ICC. Baka bigla-bigla dumating na lamang ang ICC dito sa bansa. Nako, yari na.
Laban o bawi sa pagtagpo sa pagkasenador. Ano ba yan? Pero alam niyo po mga kababayan, sa tingin ko kunyari lang yan. Yung bawi muna tayo ngayon. Para subukan lang kung may asim pa ang mga Duterte. Oo, sinusubukan nilang mamamayan kung sakali baka may magsabi sa kanila o sumigaw, ay tumakbo ka Tatay Digong. Yan, parang gamitin natin yung salita ni Pangulong Bongbong Marcos na they're just testing the water. Yeah. Pero pagdating ng last minute, ang feeling ko yung filing of candidacy ay sa October pa naman. Pero pagdating siguro ng last minute, baka biglang nandun na yung tatlo at nakapila na para mag-submit ng kanilang kandidatura. Oo, tatakbo mga yan, maniwala ka. Pero ano naman kaya ang layunin nila? Maging senador para sa bayan o para magkaroon ng immunity? Bilang isang senador kasi may immunity po yan. Kaya hindi magse-senador para lang sa bayan, kundi para sa sariling kapakanan o proteksyon. Yan. Pero sa tingin ko, ay namulat ng karamihan. Namulat ng taong bayan. Kaya kahit ano pang propaganda ang gawin ng mga supporter ng Duterte, walang epekto na yan. Ito, basahin natin ang ilan sa mga saloobin ng mga aktibo sa social media ng mga kapatid natin, mga gising na. Ayan, basa tayo, basa. Ay, napakarami po ito, kaya basahin lang natin yung medyo, pagka paulit-ulit naman na yung comment, lagpasan na natin yan. Ito, una, yan, nasa screen natin, mga baliw. Ito pa isa. OMG, si Inday nilaglag ni Tatay Digong. Sabi ko sa inyo sila naglalaglagan ito naman, Duterte laban. Itong isa, wait na lang tayo sa October. At ang sabi naman nitong si Ernie Reyes, strategy ng mga buwang yan para pag-usapan ng kapwa-buwang. Ito naman, we want you to run Tatay Digong. You are hope to Filipino people, please. Yun. Meron din pala, Okay, ito pang isa. Confuse the enemy, divide and rule. That's their kind of leadership. Yan. Oh my God, saltik. Pamilya Sayad. Meron pa naglagay dito, pamilyang ugok. Ay, sige, kayo na bahala dyan. Hindi ko na itutuloy yung pagbabasa. Natatawa lang ako. Ayan, sa dami ng mga comment na yan, halos 2 o 3 lang yata yung parang mga Duterte, yung DDS. Majority ay namulat at nagising na sa katotohanan. At siguradong hindi na muli pang magpapaloko sa mga kasinungalingan. Ngayon, ikaw naman kabayan. Ano bang masasabi mo dito? Mag-comment lamang ng naaayon sana dun sa ating pinag-uusapan. Maraming salamat po sa mga nanood.